Hi guys! For those who are new here, this is Surge On. And in here, we are going to talk about everything surgical with a dash of travel. So for our second Maritas file, we are going to tackle the case of Sean Lester Beltran, which is bone cancer, specifically osteosarcoma. So without further ado, let's meet our patient. Si Sean Lester ay isang teen dancer at aspiring actor na nakilala sa mundo ng TikTok dahil sa pagsasayaw. It also helps na gwapo si Sean, kaya marami siyang naging followers. Naging maugong ang pangalan ni Sean nang nireveal niya na nakikibaka siya sa sakit na bone cancer and naputulan ng kaliwang balikat para maiwasan ang pagkalat ng bukol nito. Mas nakilala siya bilang si inspirasyon na hindi sumusuko sa hamon ng cancer. Sadly, nitong August 20 lang, Sean lost his battle with cancer at age 21. So being a social media star, maraming interview na nagawa si Sean. Pero we will be using his interview with Corina as main focal point dahil ito ang pinaka-meaty. So in here, Sean talked about his journey. Paano nagsimula, paano nag-develop, paano ang kanyang gamutan, and eventually his journey towards accepting his condition. But first, let's break it down. Sean is a diagnosed case of osteosarcoma. Osteo comes from the Greek word osteon meaning bone. Sarc means flesh or lamang loob, and oma means tumor. Meaning, lahat ng oma sa katawan mo, sarcoma, osteoma, gastrinoma, myoma, lymphoma, lahat yan bukol. Basically, osteosarcoma means bukol na galing sa buto at kumakalat sa iba pang lamang loob. Locally sa mga muscles at iba pang malayong parte, most commonly sa baga. So Doc, paano mo malalaman kung cancerous ang osteosarcoma? So we said earlier that all names ending in oma is a tumor. So the tumor can either be benign or malignant. Benign from Latin ben and nignus, born gentle, meaning hindi kumakalat. Malignant from mal and nignus, born evil, dahil kumakalat ito. Same word origin ang salitang maligno. So an example of a benign tumor is osteoma or bukol na confined lang sa buto. Pag kumalat ang bukol sa ibang lamang loob aside sa buto, tinatawag itong osteosarcoma. Put simply, pag dinagdagan mo ng sarc, kumakalat ito. Lahat ng may sarc, cancer. Osteosarcoma is further divided into low, intermediate, and high-grade tumors. So masyado na itong marami pero basically the premise is that the higher the grade based on biopsy, mas mabilis kumalat. Mas mahirap maagapan, mas mabilis na nakamamatay. Ang kaso ni Sean ay high-grade osteosarcoma. So Doc, parehas lang po bang osteosarcoma at bone cancer? Well, osteosarcoma is just 20% of all bone cancers. Marami pang ibang type of bone cancers pero osteosarcoma is the most common. Ano-ano pang iba? Huwag niyo nang alamin. Masisira ang buhay niyo. Pero habang lumalaki ang kanyang body at nagkakahubog ang kanyang mga biceps, kasabay nito ang pagsakit bigla sa kanyang kaliwang braso at balikat. Inakala noon ni Sean, epekto lang ng kanyang pagbubuhat ng mabibigat ang kirot hanggang isang araw. Makirot lang po siya, nakakala ko po pilay lang po. Hanggang pinatagal po na pinatagal, pinahilot ko po hanggang sa umabot po ng 2 buwan. Di ba ako nagpapacheck up, tinitiis ko po yung sakit. Saan banda? Sa kasukasuan? Dito po mismo sa may yung ganito ko po. Yan. Oo. So ang chief complaint ni Sean ay bone pain or pananakit sa bukol mismo. Palaging nababanggit sa interviews niya na parang akala niya dahil lang sa pangangalay sa pag-gym ang sakit sa balikat niya. So one of your clues na hindi ito ordinaryong pangangalay ay dahil unilateral ito o sa isang side lang sumasakit. Pag nangangalay ka, both sides dapat ang sumasakit. Again, hindi po dahil sa labis na pag-gym ang bone cancer. Bone pain is one of, if not the most painful pain there is. We grade pain from a scale of 1 to 10, and usually, bone pain is up there. Siguro mga 11/10. Sinabi ba niya sa'yo kaagad? Sinasabi niya lang po sumasakit ng konti. Konti lang, parang akala po namin pilay. Simpleng pilay. Lalo na po kaming taga-probinsya. Basta po may masakit. Sige, pag uwi mo, pahilot natin. Ganun lang po. Nung gabi po na yun, na pinahilot namin, okay, parang umokay, sabi niya. Ilang buwan na po pala niyang iniinda yun. Dok, masama po ba ang magpahilot? Well, yes. Kung inagahan niya ang pagpunta sa doktor instead of sa hilot, baka nahuli pa ng mas maaga ang cancer niya at di ito kumalat sa baga niya.
Since high grade nga ito, those 2 months could have spelled the difference between stage 3 and stage 4. So we will never know. Aside sa it caused delays in diagnosis sa cancer niya, pwede rin ito maging cause ng pathologic fractures. So since marupok ang buto sa balikat ni Sean dahil nga kinukutkot ng cancer cells, nagiging prone na pasyente sa fractures. Konting buhat na mabigat, konting hilot, konting galaw, pwedeng mabali ang buto. Araw-araw patuloy na lumalaki ang kaliwang braso ni Sean. Ibang sakit din kada araw ang pagdagdag pasakit sa kanya. Ang inakalang pilay, mali pala dahil bago pa umabot ang ika-20 kaarawan niya, mahigit 40 kilos na ang bigat at laki ng naging bukol sa braso niya. So I'm not sure kung 40 kilos na ang laki, doon pa siya nagpakonsulta. Because usually the case is na-alarm na tayo kung may makapaman lang tayong bukol. If hinayaan niya na umabot sa 40 kilograms, well, talagang malala na yan. So, time is a big factor for cancer. 10 to 20% of osteosarcoma kumakalat na during first consult. May 80% chance ka pa na hindi kumalat. Kung pinatagal mo pa ito, and high grade pa ang osteosarcoma, lumiliit pa ang chance na ito. So, 60% ng osteosarc sa tuhod makikita, followed by bewang and only 10% sa balikat. Pero since sa balikat ang bukol ni Sean, balikat tayo mag-anatomy. Ang balikat mo ay isang uri ng ball and socket joint, composed of a ball na parte ng humerus. At socket o butas, partly composed of your scapula, clavicle, at mga muscles and tendons sa balikat. Being one of only 2 ball and socket joints, the other one being the hip joint, nagagalaw nito ang kamay sa iba't ibang direksyon, including rotation, compared to other joints in the body na limited lang ang movement. Ano naging pakiramdam mo nung malaman mo? Ayun po, sobrang bumaksak po talaga ako. Sobrang dami ko pa po kasing pangarap talaga nung bata po ako. Lahat po talaga grabe. Nabigla po ako sa nangyari sa akin. So, nasa dugo ba ninyo yung ganyang sakit? Yung lolo ko po, saka po yung lola ko po. Nagkaroon po ng bone cancer po. So may dalawang inaapektuhan ng osteosarcoma. Una and most common is mga 20 years old pababa, which constitutes 75% of cases. Pangalawa and less common ay ang mga matatanda. So sa mga bata, usually ang cause nito is genetics or may history ng cancer sa pamilya. Again, hindi po ito sa pag-gym. Wala pong may alam ng root cause. Wala pong kasalanan si Sean, talagang nasa lahi lamang nila ang may bone cancer. Sa matatanda naman, lumalabas ito sa may mga history ng radiation or chronic infection sa buto. More common din ito sa lalaki compared sa babae. Pero parang sa akin po napaaga. I wouldn't say na napaaga siya kasi pasok siya sa age 20 pababa nung na-diagnose siya. So siguro unfortunate lang. Hindi ibig sabihin na bata ka, less prone ka sa cancer. There are different types of cancer. May mga cancer na bata ang naaapektuhan, may iba na matatanda. Naging mas madalas at mas tumindi ang pagsakit ng braso ni Sean. Kaya naman minabuti nilang patignan na ito sa doktor. Isang mass o bukol ang nakita sa kaliwang braso ni Sean. So sa x-ray pa lang, may clues na tayo na posibleng bone cancer ang sakit ng pasyente. So may tinatawag tayong Codman triangle. Kapag ang cancer ay lumaki sa ilalim ng periosteum, hinihila niya ang layer na ito pataas at nagpo-form na parang tent or triangle na pwedeng makita sa x-ray. So hindi ito specific sa osteosarc, pero present ito sa any aggressive bone tumor. Pag nakitaan ka nito, mag-order ang doktor mo ng MRI. So MRI is done para makita kung hanggang saan umabot ang bukol. Kung nakadikit ito sa malaking blood vessel or nerve, basically, para tingnan kung pwede itong hiwain na walang masyadong nagagalaw na iba pang lamang loob. So, pwede ring CT scan kung walang MRI sa inyo. Hanggang sa... Doc, kamusta ho ang resulta ng biopsy na anak ko? So, at this point, alam natin na may bukol. Pero since maraming klase ng bone cancer, kukuha tayo ng biopsy sample ng bukol at ipapa-examine sa pathologist to make sure of the diagnosis. Sean, malignant yung nakuha namin specimen na nakadikit sa buto dyan sa kaliwang braso mo. It's high-grade osteosarcoma. Sa buto mismo ang cancer. Kaya lang, medyo kumalat na, stage 4. So, ayun nga, stage 4. So, what does stage 4 mean? Basically, pag sinabing stage 4, may metastasis or may kumalat na sa ibang parte ng katawan.
In osteosarc, hinati pa ito sa stage 4A or sa baga lang kumalat and stage 4B, meaning sa iba pang parte ng katawan. So sa kaso ni Sean, may nodules na nakita sa baga niya, which is most likely 4A. Aside sa balikat, most likely pinasitiskan din ang baga ni Sean dahil nakitaan siya dito ng metastasis or pagkalat ng cancer cells. So kukuhanan din si Sean ng blood test. So makikita dito na mataas ang LDH at calcium levels niya sa dugo. So ang calcium mo is usually nakatambak sa buto. Kapag dinurog ang buto ng cancer, lumalabas ang calcium na ito at tumataas ang level sa dugo. We do recommend na mag-chemotherapy. Kaya lang, dahil sa bukol, kailangan nating putulin o i-amputate ang kaliwang braso para din mapigilan ang mas lalong mabilis na pagkalat ng cancer. Kung naagapan at maliit pa ang bukol ni Sean, pwedeng makuha ang bukol at masalba ang kamay niya. Kukunin lang ang parte ng buto na may cancer at magkikimo and radiotherapy si Sean pagkatapos ng opera. Then monitoring na lang with MRI or CT scan kung bumabalik ang cancer. So this is called limb-saving surgery. Pero since malaki ang bukol niya during initial consult pa lang at kumalat na rin sa baga, coupled with the fact na matagal na siyang undecided, doctors opted to do amputation or putol na talaga. 4-quarter amputation ang ginawa kay Sean, kung saan tinanggal ang buong kamay ni Sean, pati na ang scapula at pati ata yung buong clavicle. So basically, the entire shoulder. Since tinanggal na ang bukol, marirelieve ang bone pain na nararamdaman ni Sean. So basically, palliative surgery ang ginawa. Meaning, may tanning na talaga si Sean pero na-lessen lang ang suffering niya and na-extend ng konti ang buhay niya. Based on how he accepted his condition, I think na-explain naman ng mabuti sa kanya what to expect after surgery. And hindi siya nagkaroon ng false hopes na gagaling siya completely pagkatapos ng opera. Ayan, so nagkikimo nga si Sean after ng opera niya. Ang purpose ng chemo niya is to delay the progression of cancer cells. Pero since kumalat na nga sa baga niya, palliative din ito or pagdugtong lang sa buhay. Ako, I would still advise for chemo even for stage 4. Kasi aside from prolonging lifespan, kitang-kita mo naman na tumaba at nagkalaman si Sean after surgery. So chemo improved his quality of life kahit wala na yung quantity. So a few months ago, naglabas nga ng update si Sean and naka-CTT na siya on both sides. Ang CTT ay yung tubo na nilalagay sa gilid ng katawan na ginagawa namin para sumipsip ng tubig na namumuo sa baga. So since may cancer nga siya, most likely this is malignant pleural effusion or pagtutubig sa baga dahil sa cancer. So this could be an indication na hindi na kinakaya ng chemo niya ang paglala ng cancer. May isa pang celebrity na nagkaroon ng same condition na ito, pero ibang type of cancer. Abangan sa susunod ang kaso ni Kennedy Nakar. Our topic naman next time is acute myeloid leukemia. If hindi ka pa nakasubscribe, this is Surge On. We are releasing Marites files of your celebrities with surgical diagnosis. Hihimay-himayin natin ang mga ito and give you an insight kung paano ginagawa ang mga opera. So subscribe na! So next update ni Sean a month after, naka-intubate na ito. So alam mo na grabe ng sakit niya by this time dahil nahihirapan na siyang huminga. So aside sa tubig sa baga, most likely may pneumonia na ito kaya kinakailangan i-intubate. And yun nga, after a few days, binawian na nga siya ng buhay. So yun nga, so siguro ang lesson here is awareness. Although walang monitoring test na ina-advise sa ngayon for bone cancer, it pays to be aware of your family tree. Ang mga sakit na minana mo mula sa iyong mga ninuno. So a history of bone cancer in the family makes you prone to cancer as well. At pag may nakapaka, check up na agad. Hindi masama ang sumunod sa pamahiin. But if your hilot gets in the way of you seeking medical consult, then it becomes a problem. So huwag pabayaan dahil sana pwede pang maagapan. Lastly, we see the importance of psychological support for Sean. So as doctors, we are not miracle workers. May pasyente kaming talagang mamamatay kahit anong gawin namin. And that's a fact of life, especially for terminal cases of cancer. So importante na we give them a smooth transition and make their remaining time on earth comfortable with palliative surgeries and procedures. So if you cannot increase the quantity, at least improve the quality. So that's about it for this Marites file. So see you again next week for another meaty surgical chism. Till next time, surge on guys!